Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Sumama kay Jesus ang napakaraming tao. Humarap siya sa kanila at kanyang sinabi, "Hindi maaring maging alagad ko ang sinumang umiibig sa kanyang ama at ina, asawa at mga anak, mga kapatid at maging sa sarili niyang buhay ng higit sa akin. Ang hindi magpasa ng sarili niyang krus at sumunod sa akin ay hindi maaring maging alagad ko. Kung ang isa sa inyo ay nagbabalak na magtayo ng tore, hindi ba siya uupo muna upang magplano at kwentahin kung magkano ang magagastos niya upang matiyak kung may sapat siyang pera para maipatapos ang kanyang ipapatayo? Baka matapos mailagay ang mga pundasyon ay hindi naman mayari ang tore. Siya'y kukutyain lamang ng lahat ng makakakita niyon. Sasabihin nila, ang taong ito'y nagsimulang magtayo, ngunit hindi naman naipatapos. O sinong hari na makikipagdigma sa kapwa-hari ang hindi mo na mauupo upang pag-aralang mabuti kung kaya niya gamit ang 10,000 niyang kawal na sumagupa sa kalaban na may 20,000 kawal. At kung hindi niya kaya, malayo pa ang kalaban ay magsusugo na siya ng mga kinatawan upang makipagkasundo. Gayon din naman, hindi maaring maging alagad ko ang sinuman kung hindi niya tatalikuran ang lahat sa kanyang buhay." Ang mabuting balita ng Panginoon. Word of the day, hear what God has to say. Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Ang ating word of the day ay exchange. Maraming tao ang sumunod kay Jesus. At sa Ebanghelyo, malaking grupo ang kasama niya. Tila ba isang tagumpay ito para sa isang guro o propeta? Pero ang ginawa ni Jesus ay hindi ang karaniwang inaasahan ng isang pinuno. Sa halip na sabihin, "Salamat sa pagsama ninyo, tara na't magsaya," ay bigla siyang bumaling at nagsabing, "Kung hindi ninyo kayang talikuran ang inyong pamilya, ang inyong sarili, at ang lahat ng pag-aari ninyo, hindi kayo maaring maging alagad ko." Para bang bigla siyang bumigay ng terms and conditions. Mahirap, mabigat, at tila imposible. Ang isang salita na bumabalot sa buong Ebanghelyo ay exchange or kapalit. Ano ang kapalit ng pagiging alagad ni Kristo? Anong halaga ang kailangang bayaran upang tunay na sumunod sa Kanya? At higit pa rito, handa ba tayong bayaran ang halagang iyon? Madalas nating gustong sumunod kay Jesus hanggat kaya natin. Gusto natin ng Diyos na malapit, ngunit ayaw nating gumalaw mula sa lugar ng ating ginhawa. Gusto natin ng langit pero ayaw nating bitawan ang mundong ito. Gusto natin ng pagpapala pero hindi ng pagbabago. Ngunit ang totoo, ang tunay na pagsunod ay may kapalit. At ang hinihingi ni Jesus ay hindi maliit. Sarili, ugnayan, pag-aari, ang buong buhay. Hindi dahil nais niya tayong pagdamutan, kundi dahil alam niya na ang tunay na buhay ay hindi makakamtan hanggat hindi tayo natututong isuko ang mga bagay na pumipigil sa ating paglago. Para itong kwento ng isang negosyanteng kailangan magbenta ng lahat ng ari-arian para makuha ang isang perlas na higit sa lahat ng kayamanan. O ng isang magsasakang ibinenta ang lahat ng mayroon siya upang mabili ang lupang may nakatagong kayamanan. Sa mata ng mundo, para itong kabaliwan. Pero sa mata ng langit, ito ang kabuuang pagtitiwala. Ang tanong, handa ba tayong magbayad? Hindi ng salapi, kundi ng puso. Hindi ng ari-arian, kundi ng paninindigan. Hindi ng buhay ng iba, kundi ng sarili nating buhay. Dahil sa dulo, ang pagiging alagad ni Jesus ay hindi lang pagiging tagasunod. Ito ay pagiging katulad niya. At kung paanong isinuko niya ang lahat, ang karangalan, ang kalulhatian, at ang kanyang mismong buhay, ganoon din niya tayo inaanyayahang sumunod.
Sa panahon ngayon, maraming bagay ang nagpapahirap sa atin na sumunod kay Kristo. Yung takot na mawalan, yung pressure ng lipunan, yung pagkagusto sa kaginhawahan. Pero ang titingnan natin ng mas malalim, ang tunay na kasiyahan ay hindi sa dami ng ating pinanghahawakan, kundi sa lalim ng ating pagkakabit sa Diyos. Minsan, kailangan nating pakawalan upang matanggap. Kailangan nating sumuko upang manalo. Kailangan nating masaktan upang gumaling. At kailangan nating mawala sa sarili upang matagpuan ang tunay na sarili sa piling niya. Si San Francisco ng Assisi ay isang halimbawa ng taong nagbayad ng buong kapalit. Iniwanan niya ang yaman ng kanilang pamilya, yung komportabling buhay, ang plano ng lipunan upang mabuhay sa kahirapan, kapayakan at kalayaan ng Ebanghelyo. Sa paningin ng mundo, isa siyang baliw. Pero sa paningin ng langit, isa siyang banal. Sa huli, hindi mo kailangan maging perpekto bago sumunod. Kailangan mo lang maging totoo. Totoo sa harap ng Diyos, totoo sa harap ng sarili, totoo sa pagnanasang sumunod, kahit mahirap, kahit masakit, kahit may kapalit. Kaya nga, tanungin po natin yung ating mga sarili. Ano ang mga bagay o sino ang taong hirap tayong isuko na maaaring humahadlang sa mas malalim na pagsunod natin kay Kristo? Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Panginoon, madalas akong gustong sumunod sa iyo, ngunit ayaw kong may mawala sa akin. Takot akong mawala sa kontrol, mawala ng seguridad, mawala ng karaniwang takbo ng buhay. Ngunit ngayon tinatanggap ko na ang tunay na pag-ibig ay may hinihinging kapalit. Turuan mo akong tumaya sa iyo, hindi dahil sigurado ako sa resulta, kundi dahil tiwala ako sa iyong puso. Amen. Pagpalain kayo't ingatan ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen.